Hi everyone! Welcome to Erica Saliador Vlogs. And nandito tayo ngayon sa tinaguriang The Island Born of Fire, Camiguin! Ayan guys, so from CDO to Camiguin, sumakay lang kami ng van sa Agora Terminal papuntang Balingoan Port. Tapos umalis kami ng mga 3:40 AM at nakarating kami ng Balingoan ng before 6 AM. Then pagdating namin sa Balingoan Port, nagbayad na kami ng terminal fee, environmental fee, and boat fee. Nakasakay kami ng barge around 6:47 AM tapos nakarating kami ng Benoni Port ng Camiguin ng mga 8:30 AM. At dahil nga DIY lang kami for this tour, nagrent kami ng bajay or yung parang electric tricycle nila dito sa Camiguin. 1,500 ang rent sa isang bajay and I think kasya dito hanggang 4 packs. At ito na nga yung mga pinuntahan namin for day 1 ng aming Camiguin tour. First stop namin ay ang Mantigue Island. Ang entrance fee dito ay 75 pesos. Tapos ang boat rental naman ay 750 pesos at good for 4 packs na yun. Pagdating sa island, may option kayo to rent a table for 100 pesos. At may magandang marine sanctuary nga pala dito na kapag gusto nyong mag-snorkeling, kailangan nyong magbayad ng 75 pesos plus 300 pesos naman para sa inyong guide. Ito nga pala ang sand sa Mantigue Island. At ganito naman kalinaw ang tubig sa beach. Kung mas bet nyo nga pala ang mag-joiner tour sa Camiguin, pwede kayong mag-book via Klook at ilalagay ko na lang sa description yung link. Next naman natin ay ang Katibawasan Falls. Ang entrance fee dito ay 75 pesos for adult at 60 pesos naman for senior citizen, students, kids, and PWD. So ito yung Katibawasan Falls guys. Hindi nyo na kailangan mag-trek kasi from the entrance, yung binilhan natin ng ticket, ayan, di ba yan yung entrance? Konting lakad lang. Ayan, konting lakad lang. Makikita na natin yung falls. So, tara, baba tayo. So, ganito kataas yung Katibawasan Falls. Yan. So, ito na guys, yung Katibawasan Falls. Hindi na kami magsiswimming kasi sobrang lamig ng tubig. As in, malamig siya talaga. And ayan, sobrang mataas siya. Tapos, hindi kayo pwedeng pumunta dun sa pinagpo-fallan ng tubig. Ayan, pero ang maganda dito. Sulit naman yung 75 nyo. Okay, so ito naman yung Tangob overlooking. Ayan, kung makikita nyo, para siyang Batanes, diba? Bongga! Okay guys, so ito naman yung walkway to the old volcano and Stations of the Cross. So sa taas na makikita daw doon ay yung mga rebulto na, kasi Stations of the Cross, ganun. Tapos meron daw doon makikita na volcano, pero hindi na kami aakyat kasi tinatamad na kami. Yun lang. Okay, so ito naman yung Sunken Cemetery. So yun na lang yata yung natira na katibayan na ito ay dating sementeryo. Tapos hindi na kami bababa kasi ewan ko, parang nagmamadali yata kami na hindi kami na-inform. Ayun, so yan, ito yung second to the last stop namin sa aming Camiguin Day Tour. May isang tindahan nga pala dito sa may Sunken Cemetery na nagtitinda ng kiping, kaya sinubukan na rin namin. Isa daw kasi ito sa mga sikat na delicacy dito sa Camiguin. Okay, so try natin tong kiping. Nakapanood ko ito sa biyahe ni Drew. So ito ay gawa sa cassava, tapos itong parang syrup niya ay gawa sa latik. Ay, masarap. Nakaka-addict siya. Try nyo ito pag nandito kayo sa Sunken Cemetery. Kasi parang dito ko pa lang ito nakikita. Bukod dun sa mga napuntahan namin kanina, walang ganito. Masarap siya. Ayan. So, ito na yung last stop namin kasi nagmamadali na ang mga bagay-bagay. Ito yung Old Church Ruins dito sa Camiguin. So, ang entrance fee dito ay 50 pesos. Ayan, bibigyan nila kayo ng ganito. 50 pesos yung entrance fee. Tara! Maganda dito. Pwedeng pag-shootingan ng kung ano man. Basta maganda. Pwede pang horror movie siya. So dito sa Old Church Ruins, makikita natin dito. Ito nga sa likod, ito yung main na church. Or yung church. May main na church at merong
hindi main. Ayun. Tapos, ito naman yung convent. Ayan. Ito daw yung convent. Yung may mga patusok-tusok na yan. Tapos, meron din sila dito na centennial tree. Ayan. Yung ubod ng laking puno yan. Ayan. Yan daw ang centennial tree. And, meron palace. Ito daw yung dating bell tower. Ayan. Yan yung bell tower. So, itong old church ruins na to, nasira din to kasabay nung sunken cemetery dahil sa volcanic eruption. Oh, gusto mo yun? Istorya ng lola? Char! Ayun, so itong old church ruins, yung last stop namin today. Tapos bukas, sa second day namin dito sa Camiguin, magwa-White Island kami. Good morning po. Okay. So, mag-White Island na kami. Ayan. Ang boat namin ay boat number 26. Hanapin na natin si 26. Ito ang aming boat. See? Ayan, so nandito naman tayo ngayon sa White Island ng Camiguin. So sobrang aga namin nagpunta dito, as in mga 5:30 ganyan, para wala masyadong tao. Kaya lang parang lahat pala ng tao 5:30 na punta dito. Pero maganda yung sunrise dito, guys. So pag pumunta kayo, agahan nyo pa para maabutan nyo talaga yung sunrise. So welcome to White Island! Ayan, so yung boat dito guys ay 550, tapos yung entrance ay 50. Tapos kung gusto nyo mag-snorkeling, magre-rent kayo ulit ng fins, life jacket, kung kailangan nyo ng life jacket, and yung pang snorkeling mask, eme-eme. Ayun, so may dala na kaming snorkeling mask, kaya nag-rent na lang kami ng fins at saka nung life vest. Kasi yung life vest sa boat, hindi nila yun ipapahiram sa'yo na pang swimming. Kailangan mong mag-rent ng sarili mong life vest kapag gusto mong mag-swimming with life vest. Tapos, maganda yung sand nila dito. Medyo ma-pebbles lang. Hindi siya ganun ka-fine, pero maputi siya, guys. Tapos, kapag dito sa bandang gitna, ayan, medyo ma-pebbles siya. Hindi naman masyado masakit sa paa, pero medyo may konting tusok-tusok. Pero pag nagpunta ka na dito sa, yung sa patubig portion, ayan, ang ganda na nung sand. Pinot na siya. Hindi siya masakit sa paa. Tapos tignan nyo, sobrang clear ng tubig. Ayan. Super clear. Eh, hindi pala sobrang fine nung sand pagdating dun sa tubig. Pero, saks lang. At saka sobrang linaw. Sobrang linaw, diba? Kita-kita nyo ba? Kita-kita nyo yung ilalim yung mga bench. Sobrang ganda mag-swimming dito. Kaya lang mukhang talaga to, pang umaga at pang super hapon. Kasi pag nagpunta kayo dito ng paaraw na, sobrang init dahil, kita nyo naman diba, para siyang yung naked island sa Surigao del Norte. Wala talaga siyang kahit as in siya, sandbar lang na may parang patubig sa gitna. Ayan. Pero pwede kayong mag-rent dito ng mat. Nag-rent kami ng mat, 50 pesos. Tapos, hindi ko lang alam kung magkano yung umbrella. Wala na kami baka mag-renta nun kasi wala na kaming budget. Woo! Ayan. Okay, so after namin sa White Island, hindi na muna kami nagbanlaw. Dumiretso na kami dito sa Ardent Hot Spring. Ardent Hibok-Hibok Spring Resort. So, tara na! So, dito sa Ardent Hot Spring, ang pinakamainit daw na pool dito, yun nandun sa bandang baba. Ayan, yung bandang baba na yan. So, mamaya i-try natin yan. Pero ito daw na nasa gitna, itong may falls, mix na daw to. So, i-try natin kung gano'n sa kainit. Taligam ba? Hindi
siya malamig, pwede rin siya mainit. Parang ano lang. Alam mo tayo, room temp? Okay, so ito yung pinakamataas na pool na sabi ni Kuya na isa sa pinakamainit bukod dun sa nasa baba. At totoo nga na mas mainit siya kaysa dun sa nasa gitnang pool. Hindi ko alam kung kita sa video, pero medyo may konting usok siya. Ayan, tignan nyo dun sa may bandang bato-bato-ish. Ayan o, parang may dumadaan-daan na. Ayun o. Kita nyo ba? Well, just in case hindi nyo nakikita, may pausok siya guys. Amazing. At meron ding lamok dito na ubod ng lalaki. So, good luck na lang sa dengue mga beshi. Ayan, ito yung mataas na part. Mainit nga. Mainit ang water. Tapos totoo nga na yung pinaka-mainit na part niya, yung nasa pinaka-ilalim na pool. Then yung medyo mainit, yung nasa pinaka-tuktok naman. Tapos itong gitna, totoo nga na medyo mainit-init lang siya. Pero ang sarap magpahinga dito, ang sarap bumabad. Kita niyo yung mga tito natin, ang tagal na nakababad sa mainit na part. Ayun, so guys, sulit yung 50 pesos nyo, kaya isama nyo to sa inyong land tour dito sa Camiguin. Okay, so nandito naman tayo ngayon sa Soda Waterpool. So ang sabi nila, lasang soda or matamis yung water dito. Tingnan natin kung totoo. Let's go! Okay guys, so hindi ko na yung explain ni Kuya kung bakit siya soda pool. Pero ang sabi niya, carbonated daw. Tapos, itinanong ko kung matamis. Medyo matamis daw. Pero itry na natin para malaman natin kung bakit nga ba siya soda water pool. So, meron silang specific dito na gripo na kung saan nyo siya pwedeng tikman. So, therefore, yung mismong pool, hindi nyo pwedeng lagukin yung pinagsiswimingan nyo. Dito lang kayo pwedeng tumikin. Okay, so tikman na natin para malaman natin kung bakit siya soda water pool. Siyempre, palad-palad lang. Ipanghugas na rin natin ng kamay. Okay, let's try. Parang matamis-tamis siya. Ganun. Oo nga. Parang nga siya may kakaibang lasa. Oo, basta may aftertaste nga siya na matamis. So, huwag kayo mag-expect dito na parang Arnibal yung iniinom nyo, May aftertaste lang siya na matamis. Hindi siya yung usual na tap water na pag uminom ka sa gripo nyo, diba? Hindi siya ganun. Meron siyang something. Meron siyang ang lasang kakaiba. Ayun. So, kaya siya tinawag na soda water pool. Ayan, so ito na yung last stop natin sa ating 2 days, 1 night na Camiguin tour. Ito yung Santo Niño Cold Spring. Ang entrance fee dito ay 75 pesos din. Ayun. Tapos dito na kami magbabanlaw para diretso uwi na later. Okay, so wala na ako sa Camiguin pero ito na yung extra ko. Kung meron kayong tanong dun sa naging trip namin sa Camiguin, i-comment nyo na lang dito sa aking vlog. Okay? So, thank you very much for watching guys. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel, Erica Saliador Vlogs. And please follow nyo ako sa aking mga social media pages. I have Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. So, ayun lang guys. Hanggang sa susunod nating pagrampa. Bye!